Okay? Sino po dito yung gusto magkaroon ng pagbabagong buhay? Okay, amen. Hallelujah. And then, kaya po si Harry David, let's talk about something about King David. Alam niyo po, si King David po, napakarami po niyang mga pagkakamali. Although he was a worshiper, kilala po natin siya. He's a giant killer. Di po ba? He's very victorious in all the battle of his life. Pero napakarami pa rin po niyang mga pagkakamali. Nagkamali po siya. Yung isa po sa pinakamatinding pagkakamali po niya ay yung kanya pong kasalanan with Bathsheba. Tama? Alam niyo po, anong nangyari? Kasi, ang nangyari noon, sumobra siya sa pahinga. Okay, nag-day off. Dapat po, nandoon po siya sa gera. Nag-day off po siya, nandoon po siya sa rooftop. Okay? Nanananawan. At nakita niya, huy, naliligo. Okay, nakita niya si Bathsheba naliligo. Anak, huy, walang bilbil. Okay? Okay? So siya po ay na-attract. And then, ano po nangyari? Ang nangyari po, na-inlove po siya. And then, pagkatapos po niya, ay ang kanya pong asawa po ni Bathsheba, si Uriah, ay inilagay po niya sa frontline ng gera. Of course, di namatay. Okay? And then, na-rebuke po siya ni Nathan, yung kanya pong kaibigan. And then, sabi niya ay mali ang kanya pong ginawa. Kaya po sabi, and then after that, tinanggap niya po yung kanya pong pagkakamali. Kaya po ang isa pong mananampalataya ay marunong umamin pagka nagkakamali. Okay? At pagka may nag-correct, hindi nagsasabi, marunong ka ba sa akin? Di ba? Dito ako masaya. Ano ka ba? Di ba? No. But, and then to repent, ibig sabihin, we will always do our very best para maitama pagka tayo ay nagkakamali. Amen? Kaya po, punta po tayo sa story. Sabi sa 2 Samuel 2:30, sabi doon, then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Okay? Kaya po, nagkakamali po tayo, huwag na po nating pagtakpan yung ating po mga pagkakamali. Anyway, wala naman tayong maitatag sa Kanya. Okay? So we repent unto the Lord. Sabihin po natin, Panginoon, nagkamali ako sa iyo. And then Nathan replied, yes. Okay? At ang nakakatuwa po sa atin po, Panginoon, madali po siyang magpatawad. Okay, He is a very forgiving God. Sabi niya, yes, but the Lord has forgiven you. And you won't die for this sin. Di po ba? Sino po dito yung natutuwa ka sa kabutihan ng ating po Panginoon? Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Just imagine kung tayong lahat, hindi po ba, kung sa lahat po ng mga pagkakamali po natin, baka patay na po tayong lahat kung hindi po maawain ng Diyos. Tama? Kaya po I really praise God that He is a God who is forgiving and He is a God who is gracious. And then next verse, nevertheless, because you have shown utter contempt for the Lord by doing this, your child will die. So once again po, tandaan po natin mga kapatid, what we sow is what we will reap. Palagi pong merong kabayaran ang mga kasalanan na ating pong nagagawa. Okay? Pag nagkamali ka, siguradong meron po yan ng mga consequences. Okay? Pag sumuway ka nga sa traffic rules, ano pang nangyayari? Magkakaroon ka ng fine. Di po ba? Na-overspeeding ka, magbabayad ka. Di ba? Pagka hindi ka pumasok ng isang araw sa trabaho mo, dadagdagan ba yung sweldo mo o ganun pa din? Mabawasan. Di po ba? There is consequences. Ganon din sa kalusugan po natin. Kung kumain ka palagi ng hindi malulusog na mga pagkain, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka. Tama? There is always consequences sa ating pong mga ginagawa. Sabi dito, and then after Nathan returned to his home, the Lord sent a deadly disease to the child of David and Uriah's wife. At ang nakakalungkot po mga kapatid, minsan hindi po tayong apektado ang ating pong pamilya sa ating pong mga pagkakamali. Okay? So wag na po natin tanongin, bakit ganun ang Diyos? Okay? Sino tayo para magtanong sa Diyos? We are only the potter. We are only the pot. We are only the clay and He is the potter. Tayo po ay nilikha niya lamang. Siya po yung manlilikha. But nevertheless, sabi there, your child will die. Di po ba? At times, God transfers punishment to fathers to their descendants. Nakasulat po yan sa Exodus 34 verse 7. Sabi ito, I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity. Nagpapatawad ako ng mga kasalanan, rebellion, at panghihimagsik, kasalanan, but I do not excuse the guilty. Okay? And then I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the third and fourth
generations. Dito po natin makikita na yung mga kasalanan po pala natin, apektado yung apat na saling lahi. Okay? So ano po ba yung mga sumpa na atin po nararanasan? Minsan, ano po? Sickness. Di po ba? Minsan pagka tinatanong, na-diagnose ka na diabetic ka, di po ba? Meron ka bang history sa mga nanay mo o sa lolo mo? Tama po? Minsan po, hindi lamang po yung sakit, minsan po yung bisyo. Di ba? Tatay mo sugarol, lolo mo sugarol ka rin. O kaya chain smoker, di ba? So, ganun din. Ay hindi na naging, kung ang lola mo chismosa, nanay mo chismosa ka rin. Namamana po yun. Okay, sabi mo nga buti na lang, na-break na yung sumpa sa'yo. Di po ba? So, it's for a fourth generation. Pero nakakatuwa po mga kapatid, tingnan ninyo, look at me. Alam niyo po, nakakatuwa mga kapatid, pagka tayo ay nakakilala na sa Panginoon, ang pagpapala mo is for 1,000 generations. Amen. Hallelujah. Praise God. Kasi palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Kaya po, God is so gracious and God is so good unto all of us. And then a true worshiper intercedes even when he is hurting. Okay? Alam niyo po, if you are really a true worshiper of God, kung nakilala mo talaga ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, kung talagang naranasan mo ang Kanya pong pag-ibig, kung talagang nakatanggap ka ng mga biyaya at pagpapala sa Kanya, alam mo na nadidinig niya ang iyong mga panalangin, gumaling ka sa iyong mga sakit, nagkaroon ka ng trabaho dahil sa Kanya. I believe na kahit na meron ka mga pinagdaraanan, ikaw ay patuloy pa rin lalapit at sasamba sa Kanya. Amen? Okay? Alam niyo po, meron pong dalawang example sa Bible, si Stephen po, nung siya po'y pinagbababato dahil sa kanya pong pangangaral ng salita ng Diyos, just imagine, ano pong ginawa po niya? He intercedes, nanalangin pa rin siya. Sabi niya sa ating Diyos, Lord, patawarin mo sila. Okay? Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. It's the same word that Jesus said na nung ating po Panginoon ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So it's the same thing with some people that have hurt you. Yung mga tao po na nakasakit sa inyo, yung mga tao na nagsalita ng hindi maganda sa inyo. Okay? So ang sasabihin lang natin, Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Hallelujah. Kaya we don't need to pay back. Hindi po natin, trabaho na tayo ay magiganti. Trabaho po ng Diyos yun. Okay? Kaya kung ikaw ay nasaktan, God will fight for you. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa iyo at siya ay yung bahala na magiganti para sa iyo. Okay? So, a true worshiper doesn't only praise when times are good. Okay? Ang tunay naman na nampalataya ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang po nananalangin o nagwo-worship pagka ang buhay ay maayos. Kahit na po in bad time, siya ay sumasamba, siya pa rin ay nananalangin. Ngayon, bakit po kaya inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating pong buhay? Para mas lalo kang tumibay sa pananampalataya at para mas lalo kang lumapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Di po ba, most of the time, tayo po ay lumalapit lamang pag may problema. Hello? Di po ba? Amen. So, most of us, maaaring yung iba po sa atin, iba po yung kanila pong conversion, pero about 70% ay lumalapit po sa Panginoon during the time na meron po silang kailangan. Amen? Pero purihin ng Diyos, ngayon wala kang kailangan kay Lord, pero naririto ka. Amen? Di ba nagbabago ka na? Amen? Sabi mo nga sa buti na naman, nagbabago ka na talaga. Ayan, di ba? Okay. And then the next verse pa sabi na, David begged God to spare the child. He went without food and lay all night on the bare ground. So, ibig sabihin talaga pong nanalangin po siya, he begged God, na kahit alam niya pong mamamatay na po yung kanya pong anak, hindi po siya nagpabaya. Siya pa rin po ay nanalangin ng taimtim sa ating pong Diyos. And then a true worshiper never blame God for the bad things that happens to him. Hindi po natin dapat na wala pong
kinalaman ng Diyos kung meron mang mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa ating pong buhay. Kadalasan po, kagagawan po natin. Amen? Tama po, sometimes it's the consequences of what we have done in the past na minsan din na lamang po natin matandaan. Tama? We have sown some seeds. Meron po tayong mga naitanim na hindi maganda na atin pong inaani. Only by this time. Okay? So sabihin mo, bakit gano'n? Kung kailan ako na-born again, at saka ako pa nararanasan itong mga bagay na ito. Mga kapatid, ginawa mo yung mga bagay na yan nung hindi ka pa naboborn again. And then, na-born again ka na, and then, tsaka mo inaani yung mga kababalaghan na ginawa mo noon. Amen? Okay? So, why bad things happen to good people? Bakit po ba nangyayari po yung mga pangit na bagay sa mabubuting tao? Unang-una sa lahat, it's a divine mystery. Mystery. Doon po sa iba, hindi po natin maipaliwanag. Then number 2, para po sa ating pong spiritual growth. And then number 3, bakit po? Because we are living in a sinful world. So alam nyo, nanonood po ako sa YouTube about what is happening in Israel. So napakarami po pala mga kabataan, basta na lamang pong inarmalate lahat while watching a concert or while they are singing. At ang nakakalungkot, di po ba, kahit po baby, walang malay-malay, hinahati. Nakakalungkot dahil wala naman pong kamali-malay yung mga tao. Okay, meron pong isang Pilipina. I don't know if you're watching kay Apostle, hindi po ba? Binaril yung kanya pong employer sa harapan po niya. Mabuti po yung Pilipina. Talagang Pilipina, mabilis tumakbo. Okay. At hindi po siya nakaligtas po siya. Hindi po siya okay? Pero meron pa rin pong traumatic experience. Yun po, nagkaroon po siya ng trauma sa nangyaring iyon. And then the next verse po, then on the 7th day the child died. David advisors were afraid to tell him. He wouldn't listen to reason while the child was ill. They said, what drastic thing will he do when we tell him the child is dead? Hindi po ba ganun na nangyayari sa atin? Noon na buhay pa hindi na natin makausap. Ibang tao, ganun din si David. Pero ngayon paano natin ibabalita na patay na yung kanyang anak? Baka mamaya kung ano-ano yung kanyang maisip na gawin. Yun ang akala noong mga kanya pong staff. And then when David saw them whispering, he realized what had happened. Is the child dead? Yung bata ba, patay na? Sabi niya, yes. They replied, he is dead. Okay? So, namatay na. Namatay na yung bata. Just as what the prophet Nathan said, namatay po yung bata dahil yun po yung kabayaran ng kasalanan na ginawa po niya. And then, always remember that the true worshiper lives a life of sin and pursue a life that is pleasing to God. Tandaan po natin palagi na iniiwan na po natin yung buhay po natin na pangit. Yung buhay po natin na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng mga bagay na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. And then we are trying to pursue a life. Nais po natin na magkaroon po tayo ng buhay na kung saan ay makapagbibigay po ng kaluwalhatian sa ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya po we are trying to change. Patuloy po tayo nananalangin na tayo baguhin ng Panginoon. Sino po dito nananalangin na baguhin ka pa ni Lord? Of course, this is the reason why we are still alive. Ito po yung isa po sa pinaka-reason kaya po tayo inabubuhay pa para po tayo magkaroon ng pagbabago. Okay? Amen? Hindi po tayo nagpupunta sa church for what? Para magkita-kita? Para magngitian? Magkamayan? And then pagkatapos walang nangyari? No. Pagka alam mo ng mali, wag na natin gawin. Kasi ikaw rin yung magsasuffer, ikaw din yung masasaktan. Bakit ko kasi nasabi ito? Bakit? Dahil ito yung trabaho ng pastor? No, trabaho ng pastor na mapaayos po ang buhay po ninyo. Amen. Sino po dito yung nararamdaman ninyo na may nangyayari na sa buhay ninyo? Okay. Tanong mo ngayon, may pagbabago na ba nangyayari sa iyo? Okay, amen. Ayun. Sabi,
Okay. And then on the next verse, then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshiped the Lord. Amen. So, mga kapatid, this is how important worship should be. Okay? In spite of everything that has happened to us, kahit ano man po yung nangyari sa ating pong buhay, nalugi ka sa negosyo, natakbuhan ka ng nangutang sa'yo, iniwan ka ng boyfriend mo, amen? Hallelujah, nawalan ka ng trabaho, yung minahal mo, meron ng ibang minamahal. Hindi po ba? So, ibig sabihin, this is... Hallelujah. Pagka talagang yung mga love life pinag-uusapan, di po ba? So, ibig sabihin, he went to the tabernacle. Meron talaga siya po talaga ay nag-e-effort para mag-worship sa ating pong Panginoon. Amen? Hindi po siya YouTube worshiper. Okay? Na online worshiper lang. Talagang nag-e-effort po siya, pupunta po siya sa church para siya po ay magpuri at sumamba sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Why? Because God deserves our worship. Why? Because God deserves our energy, our time, our effort. Bakit sa Kanya lahat galing? He owns everything. Tama? So wag po natin kalilimutan na lahat ng bagay ay galing sa ating Panginoon. Maging ang katinuan ng isip mo, galing kay Lord yan. Di po ba? All of it comes from the Lord. Ideas, opportunities, employers, businesses, kinabukasan mo, galing kay Lord yan. Amen? Hallelujah. And then the last verse po, next to the last verse, sabi dito, that David got up from, praise the Lord. Okay, nadoble lang po pala siya. Okay, so praise God. So he went to the tabernacle and worshiped the Lord. Kaya wag na wag po natin kalilimutan mga kapatid that lahat po ng ating po mga pinagdaraanan, kung meron man po tayo mga bagay na hindi po na pinagdaraanan, let's continue to worship the Lord. Amen? So tonight, ilan po sa atin sa gabing ito, alam mo na nagkamali ka sa ating po Panginoon. All of us. Amen? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Alam niyo po, we may be having things, meron po ba tayong mga relationship with someone na baka naman hindi yan ang asawa mo. We may be having a relationship na baka mamaya ay hindi tamang relasyon. So, patuloy po nating ayusin ang ating pong buhay. Or maybe, some of you stop praying. Iba sa inyo, maaaring huminto na kayo ng pananalangin. Ay, wala naman nangyayari. Hinto na ako ng pananalangin. And then you don't have the desire to pray because someone hurts you. O yung iba sa inyo, maaaring nasaktan kayo. It could be a loved one, maaaring ang mahal mo sa buhay, maaaring pamilya mo, maaaring yung employer mo, maaaring yung colleague mo. I don't know, but God knows where you are hurting. Alam ng Diyos kung saka merong nararamdaman sakit. Or maybe you are blaming God for a relationship that didn't work. Or maybe a business that failed. O maaaring anak mo na naligaw ng landas. Minsan hindi ka na ginagalang. Or maybe loss of a loved ones. Pumanaw ang iyong mahal sa buhay. Ilan po sa atin dito na you like to do things your own way. Na minsan ay that's why when you don't see expected results, you become angry and bitter and sometimes blame God. Minsan po nasisisi po natin ang ating pong Diyos. Dahil sometimes, hindi naman po ito nais ng Diyos, kundi it's just a result of what we have done in the past. Alam niyo po, kahit na po 1,000 beses ko kayong i-lead sa panalangin ng pagsisisi, ay wala pong mangyayari kung hindi po natin ito seryosohin. Kaya po it's very, very important for us that every time we pray, let's make it sincere. Hayaan natin na maging taimtim sa ating pong puso ang ating pong pananalangin. Upang ang pagbabago na ninanais mo, gusto mong maranasan talaga ang tunay na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Habang tayo narito sa mundong ito, ay maranasan mo. At ang nakakatuwa nun, hindi lamang ikaw kapatid ang makakaranas nun, maging ang mga mahal sa buhay. Amen? Hallelujah.